In short, God is not only merciful but also just. And be careful. Be careful. Hindi ba rin susunod ang Diyos maawa? Sure. Pero ang Diyos din makatarungan. So, huwag mong mulahin. Huwag mong mulahin. Hindi ka papasa. Kissinger, hindi ko pinapanalangin na ikaw ay mapinawala, na ikaw ay mapunta kung saan man. Ang sabi ko lang sa iyo, darating ang araw na marami kang pananagutan. Marami. Marami. Kaya naman, sige noon lagman. Minsan, kami ay hindi naman kami pinag-arap, kundi pinag-pasa-pasa lang. Alam niyo naman ang media, no? Sabi ko, mabuti na lang po at nung panahon niyo at panahon ko ay walang contraceptives. Kung hindi, kung ginamit ng ating mga magulang yan, wala tayo dito. Ang hirap sa inyo, kayong nagpapalaganap ng RH bill, pinanganak na kayo. Ayaw nyo mapanganak ang iba. Kung ang tatay nyo lang at nanay nyo lang ay nag-injeksyon, uminom, kumuha ng ano ba ito? Goma sa jeep. Mga kayo dito. At minsan nasabi ko rin, bakit po sa RH bill nyo nakalagay yung women's health at children welfare? Ba't hindi nyo po alisin? I-iba nyo para ma-approve kagad to. Women's welfare and children's education. Alisin niyo po para ganon. Ang bilis-bilis ma-approve niyan. Nung nabanggit ko yun, hindi na ako nakapagsalita. At ayaw tumigil. Binabara ni Wilson. Ay, tuloy. Binabara ni Wilson. Tuloy. Binabara ni Wilson. Tuloy. Alam niyo bakit? Itong women's health na to at children's welfare, this is the icing in the cake. Yan ang, ano ba yung icing? Ano yung icing? Pampatamis? Bahala kayo sa buhay niyo. Alam niyo bang nung binanggit ko yun ayaw nang tumigil? Ako ay nakatungahon. Naghihintay para makasagot. Pagkatapos nung natapos siya, tapos na ang programa, hindi na ako nakapagsalita mula. Dinoong lagman, kapag may isa lamang, nasanggol ang nilaglag o nalaglag dahil sa iyong contraceptives, mag-ingat ka. Ulitin ko, ikaw Ginoong Lagman, pag nakapasa itong bill na to at meron man lang isang nilalang na nalaglag, na abort, mag-ingat ka kahit isa. Mabuti pa yung patayin ng tao na malaki na pwedeng sumangga at pwedeng umilag. Mabuti pang baril mo yung kahit sino dyan na maaaring magkuble, maaaring bumaril muli. Kayo'y sanggol sa sinapupunan ng ina. Ha! Ano ka? Bilabuenas. Sinasabi mo na hindi abortive patient ang mga contraceptives. Ewan ko. Ang alam ko lamang, marami dyan sa contraceptives na yan, na abortive patient, plan B,
Postino, Minifex. At kapag ka ang mga contraceptive na yan ay abortifacient din at sa kalaglag ng isang buhay na isang sanggol, magtago ka na kung saan ka pinanganak, kung saan ka nagmula. Abortion yan. Huwag mong biruin yan. Huwag mong sabihin na, ala, para lang ito, hindi magkaanak. Wow, wait a moment. Para hindi magkaanak, ang problema nga, kung meron ng anak, pati yun sisirain. Pati yun papatayin. Ang tanong ko ay, ilang kaya sanggol ang ma-abort pag nakapasa itong bill na ito? Ilang kaya ang papanagutan ni Ginoong Lagman pagharap niya sa Diyos? Ano kaya yung kakatwiran niya? Pag siya'y tinanong na, bakit mo ginawa yun? Ito naman ang kamukha kong binata. Ano ba naman, boss? Ang dahil na yung problema. Wala pong trabaho. Sagot niyo, RH bill. Kulang pong pagkain, inumin, bihisan, bahay. Sagot niyo, RH bill. Wala pong capital investment. Sagot niyo, RH bill. Wala pong mga irrigation. Sa aming bukid, ang sagot niyo, RH bill. Ang dami pong kriminal sa kalye, ang sagot niyo, RHP. Hanggang ngayon, isa pa lang po ang inyong tagumpay. Malapit na kayong isang taon dyan. Isa pa lang ang tagumpay niyo. Ano? Walang wangwang. Pag sinabing ako'y bobo, tatanggapin ko. Bobo ako, pero hindi po ko ang presidente ng Pilipinas. Pag sinabing sira ang ulo ko, tatanggapin ko, hindi po ako ang presidente ng Pilipinas. Pag sinabing wala akong alam, pagkat gulo ang aking kaisipan, hindi ko malaman kung tatayo o hihiga, hindi po balik. Hindi naman ako ang presidente. Salamat po. Yeah.